Sandy Cay, kontrolado na daw ng China. Yan ang sabi mga kapatid sa report ayon dito sa Taiwan Plus News. Dito sa report nila mga kapatid, sabi ng China says its Coast Guard has extended sovereign jurisdiction over the disputed Sandy Cay Reef in the South China Sea. State media published a photo of Coast Guard personnel holding a Chinese flag above the reef. Ito na yung mga kapatid, kung naalala niyo itong Sandy Cay, dito nagkakaroon ng pangaharas ang China tuwing nagpapapunta tayo rito ng ating mga scientist mga kapatid para magsagawa ng science research mga tol. Nagpapalipad sila ng helicopter nila mababaw na nagliliparan na itong mga corals na to at nasusugatan yung ating mga personnel mga kapatid, no? So panoorin natin itong balitang to mula rito sa Taiwan Plus News kung saan ibinandera ng China Coast Guard itong kanilang watawat dito nga sa may Sandy Cay. At mamaya naman mga kapatid, ito panoorin natin to. Bumawi ang Pilipinas mga kapatid. Ibinandila naman natin o ibinandera naman natin ang ating watawat sa may Sandy Cay din. Alright? So bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. China says its Coast Guard has taken control of a disputed reef in the South China Sea. Okay, kontrolado na daw nila to. State media published a photo of officials holding a Chinese flag on Sandy Cay, a small uninhabited sandbank. According to the report, the Coast Guard claimed the reef in mid-April. Sandy Cay sits near the northern edge of the Tizard Bank in the Spratly Islands, an area claimed by both China and the Philippines. Tensions between the two countries have been rising, with China stepping up its presence across the region. Grabe no, bumaba sila doon, inangat nila yung kanilang watawat. Babawi ang Pilipinas dyan. It comes as China's Shandong aircraft carrier was spotted near the Philippines just days before the start of US-Philippine military drills known as Balikatan. Alright, so ito na nga yung maikling balita lang kung saan nga sinasabi ng China Coast Guard o ng China na kontrolado na nila mga kapatid etong disputed reef in South China Sea o nasa West Philippines ito mga kapatid na tinatawag nga nating Sandy Cay. No, ngayon naman dito tayo sa report sa PTV Philippines kung saan ay itinaas din natin ang ating watawat mga kapatid no dito sa may Sandy Cay. Sabi rito, Interagency Maritime Operation isinagawa sa Pag-asa K1 o K2 and K3. Tatlong Sandy Cay yan. At iba pang paligid sa features kahapon mga kapatid, no? So panoorin natin tong report na to mula naman dito sa PTV Philippines. Matagumpay ang pagpapatrolya ng tropa ng Pilipinas sa Sandy Cay ayon sa NTF West Philippine Sea. So eto mga kapatid, April 27 ginawa. Eto nga sa China is April 25 etong report na to. April 25 tong report na to. Dito naman sa atin April 27. So nauna muna yung sa China mga tol. No? So dito ipinapakita ng ating bansa at pinapakita ng ating mga otoridad na hindi papayag ang Pilipinas. Anong kontrolado ninyo? Eto inangat din natin ang ating bandila mga kapatid. Taliwas ito sa sinabi ng China na kontrolado nila ang isla. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Kontrolado nila ha? Inilabas ng National Task Force West Philippine Sea ang larawang ito na kuha sa isa sa mga Sandy Cay. Makikitang may hawak na bandila ng Pilipinas ang mga tropang Pilipino mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Sa gitna ito ng Interagency Maritime Operation sa Pag-asa K1, K2, K3 at iba pang paligid na features kahapon. Matagumpay na nakumpleto ng 4 na composite teams ang misyon sa kabila ng presensya ng barko ng China Coast Guard at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Wala, asaran pala gusto ninyo. Hindi papatalo Pilipinas dyan, di ba? Mapikon kayo. Taliwas ito sa inilabas na ulat ng Chinese state media na isinailalim daw ng China sa maritime control ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Taliwas sa ulat ng China na isinailalim na nila sa maritime control nila etong Sandy Cay mga kapatid.
'Diba? Hindi papayag ang Pilipinas diyan kasi parang kung baga ang lumalabas nun mga tol, sinakop na nila, nasa control na nila. Actually, eto nga Baho de Masinloc, 'di ba? Kontrolado na nga nila 'yan. Hindi na nga tayo makapasok dun binabakuran na nga nila, pati itong Sandy Cay kokontrolin nila. O abuso, 'di ba? Ayon sa NTF-WPS, ang naging operasyon ay pagpapakita ng jurisdiction at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tama. Pagtiyak din ito ng pagprotekta sa maritime domain na nakaangkla sa international law. Samantala, pinuntirya at pinabagsak ang mga drone mula sa kunwari kalaban gamit ang Stinger missile na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. So dito may kita mo talaga naghahanda na sa gera mga sundalo natin mga tol. Ako po, wag naman sana. Wag naman sanang humantong sa puntong kailangan na talaga mangyari to. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng coastal defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa kahapon sa San Antonio, Zambales. Etong mga MADIS na to, sana iwan na rin to sa Pilipinas no? Kasi ang sabi dun sa isang napanood nating video, itong mga MADIS na to gustong magkaroon ng ganito Ukraine 'Di ba? Pero hindi pumayag ang Amerika, pero nandirito sa Pilipinas ginagamit para sa balikatan exercises. 'Di ba? Ito ang unang beses na i-deploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ng MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. First time, no? My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. We just received it in December of last year, and we rapidly transitioned to get it out here to support Balk 10. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts. Napakaangas talaga tignan pag babae ni interview ganito, tas alam mo sumasabak sa mga ganitong action, no? And strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. Daming plano ng ating AFP, no? Sana matupad lahat yan. Nawa! It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats. Importante to mga tol, etong mga ganito kasi air defense to 'di ba? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, iba na kasi labanan ngayon. Usually mga unmanned na, 'di ba? Nagpapalipad sila ng mga drone nila, yun ay rin yung mismong umaatake. So etong mga ganitong klaseng sandata, kaya nitong tumira. Yung mga ganong kaya niya mag-intercept, kaya niya magpabagsak, no? Kailangan to ng ating mga sundalo In our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen. So that's why we always train. Naging katuwang din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger Surface-to-Air Missile System ng US. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para naman ito sa Maritime Key Terrain Security Operations ng Balikatan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. Nice. Mula PTV Manila, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa mga balitang ating napanood? Mga tol, no? Tulad na nga ng nakita natin kanina, sabi ng China, kontrolado na daw nila, 'di ba, ang Sandy Cay. Pero yan ay pinatunayan ng ating mga sundalo na hindi.
Kita nyo, inangat din natin ang ating bandila doon mga kapatid, di ba? No, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo doon? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.